At bayan, sa punto pong ito, nasa linya ng telepono si Jason Salvador, Head Corporate Affairs ng PITX. Morning po, sir. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Ay, magandang umaga, Sir Audrey, at magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Yes, sir. Paano po naghanda ang PITX sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong paparating na undas? Well, taon-taon ginagawa natin to. Tatlong bagay, Sir Audrey, ang binabantayan natin dito. Itinatawag nating SSS, no? Yan ang paghahandang ginagawa natin. Tinututukan natin maigi ang tatlong bagay, ang safety, security, at supply ng mga pampublikong sasakyan. Sa ganang safety, siyempre katuwang natin ng DOTR at LTO dyan upang tiyakin yung mga pampublikong sasakyan ay roadworthy at makakapaghatid ng ligtas sa ating mga kababayan. So ini-inspeksyon ng LTO yung roadworthiness yan, lahat ng aspeto ng mga sasakyan, pati na yung super na magmamaneho dito upang tiyakin na sila ay nasa tamang pag-iisip, katawan at kaayusan. Hindi sila nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot o anumang substance. Sa security, tinututukan natin dahil alam natin maraming tao ang gagamit ng ating pasilidad sa darating na mga araw. Kaya naman dapat may beefed up security tayo dito. Katawang natin ng PNP rito at ibang sangay ng DOTR katulad ng SAIC, Coast Guard, LTO at LTFRB upang hindi lamang magsilbing mga assistance sa ating mga mananakay kundi pa magsilbing deterrent sa mga masasamang loob na nagbabalak magsamantala sa mga kababayan natin sa panahon ng maraming pasahero. And last but not the least, yung supply na tinatagurian natin kasi alam natin maraming babiyahe, kailangan may sapat tayong bilang ng mga pampublikong sasakyan. Dito ang LTFRB ay nagsagawa na ng pag-i-issue ng mga special permits at nangako rin ng Secretary ng DOTR na magtatalaga ang LTFRB ng boots on the ground upang sa ganoon pag kinailangan ng additional units, kaagad silang makapag-issue ng special permits. Well, Sir Jason, pag-usapan po natin yung mga illegal na gawain sa tuwing ganitong panahon, kagaya po ng colorum. Paano po ninyo binabantayan na hindi mangyayari po ito? Well, yan ang lagi nating binabantayan kasi nga napapansin natin pagka ganito mga holiday season. Of course, yung mga last-minute travelers natin na hindi nakapagpa-advance booking, nagkakaroon ng pagpila na kundi pag-iintay. Sinasamantala ito ng mga taong yan. Anong ginagawa nila? Lumalapit sila, bubulong, oy may biyahe kami, nandiyan kami sa labas, nasa kanto. So dito, binabantayan natin yung mga ticket booths natin at nakikipag-coordinate tayo sa SAIC, sa LTO, sa LTFRB, at sa iba pa mga law enforcement units natin para bantayan yung peri-peri natin upang sa ganun, mamataan ka agad kung mayroong mga naka-standby dyan or may mga nakaparadang hindi ka nais-nais na balak gawing colorum or mga out-of-line vehicles. Bukod dito, pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan na bumili lamang sa mga legitimate ticket booths sa PITX upang sa ganun, hindi sila maloko nitong mga nagko-colorum. Well, Sir Jason, yung overpriced naman ng mga ticket, paano po ito namomonitor ng inyong ahensya? Well, of course, siyempre, inaalam natin sa LTFRB kung ano yung going rates, kung ano yung mga taripa na publish na pinayagan nila. Kasabay dito, siyempre, binibili na natin yung ating mga cashiers, yung ating mga customer service personnel na maging mapagmatsyag. Baka may nag-aalok dito, lalo na sa mga peak days ng mas mataas na presyo. And of course, siyempre, paalala natin sa ating mga kababayan na maging mapagmatsyag. Kung may mag-aalok sa kanila ng ginto, ibagbigay alam kaagad sa amin para ipahinto natin at bigyan sila ng karampatang parusa through the DOTR and LTFRB. Bilang panghuli, sir, yung inyo pong payo sa mga biyahero, para maiwasan yung mga masasamang loob o yung mga colorum na sasakyan? Well, bilang huling paalala tungkol sa mga bagay niya, alam natin na karamihan sa ating mga kababayan nagmamadali na gusto makauwi dahil siyempre gusto lang makapiling yung mga mahal nila sa buhay at madalaw yung mga yumaong mahal na sa buhay sa probinsya. Pero alalahanin natin na itong mga colorum na ito ay hindi po rehistrado ng tama sa ating pamahalaan. At kung ano naman mangyari, hindi po natin sila magagaranti ang kanilang safety. Pwede pong may mangyari sa daan, wala po sila makukuha insurance. At bukod dito, siyempre hindi po natin alam kung saan po sila dadalhin nito. Kaya dapat maging mapanuri po tayo, bumili lang po tayo at gumamit sa mga legitimate public utility vehicles po natin. Well, Sir Jason, sa inyo pong pagtaya, gaano po ba karaming biyahero yung inaasahan ngayong paparating na holiday? Ako, medyo marami-rami yan, Sir Audrey, sa ating initial data sa pagsusuri natin, naabot ng di bababa sa 2.1 million ang gagamit dito sa PITX.
mula sa week of October 27 and after the Undas break, kasi siyempre yung mga pabalik natin mga kababayan. So yan talaga namang magkahalo na yung mga pupunta ng probinsya at yung mga tag-probinsya naman na pupunta din sa Metro Manila para dumalaw din sa mga mahal na sa buhay at siyempre mamahinga at mamasyal. Well, Sir Jason, minsan hindi maiiwasan sa sobrang dami ng tao, sumasama yung pakiramdam, lalo na ng mga nakatatanda. Meron mo po bang mga emergency health desk dyan sa PITX? Kasama sa paghahanda natin yan, naka 24-hour alert yung ating mga medical personnel dito. Meron din tayo mga ambulansya para sa, kung hindi naman sana mangyari, pero kung may mangyari na may konti sumama ang loob, handa po tayo dyan. At kung kinakailangan po ng mas matinding treatment, may dadala po kagad natin sila sa ating mga nearby partner hospitals. Bukod dito, siyempre, yung mga kawani po ng Red Cross, lagi rin po nakaantabay dito upang magbigay assistance sa anumang medical conditions na pwede po maranasan ng ating mga pasahero. Well, maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Jason Salvador, Head ng Corporate Affairs ng PITX.